One TV special report. Ladies and gentlemen, you are all excited. Are you? Let us all listen to the keynote speaker of today's groundbreaking ceremony. Let us welcome our visionary leader, the father of the province of Misamis Occidental, the son of Clarin, the chairman of the Regional Development Council Region 10, the top performing governor in the country, the founder of the Ascenso administration, the hard-working governor. Let us all rise and let's listen by giving him a round of applause, Governor Attorney Henry Sevilla Waminal. Palihog mang lingkod tanan. Naglisod ko o unsaon nako pagsugod after hearing the messages from the welcome remarks until the message of the municipal mayor. Anyway, let me start by greeting everybody, no? Of course, una sa atong partner sa Kongreso, they are not here, but they are in Manila, continue to work for what is best for Misamis Occidental. Congressman Ando Waminal of the Sican District and Congressman Henry Jr. of our Asinso Pinoy Party. They are arranging for my meeting with cabinet members next week because nining atong karon nga direksyon o current situations, we need these two public infrastructures to be properly addressed. One is our airport. We need to construct and operationalize a new passenger terminal building, and then dugay na ang pundo ana nabutang nako when I was still congressman in my first term, pero wala matagay katumanan for issue of site acquisition. Fortunately, the other week, akong na-meet ang mga tag-iya sayuta, and hopefully tomorrow the tenants ato silang nakonbinsi sa ilang suporta so that by next month sugda na ang procurement sa atong 700 million nga passenger terminal building, no? So all in all, for our airport, in order that it should be modernized to the standard nga makakater og international flight because of our tourism program. You had heard nga dunay mga foreign investors like the Korean who would like to develop our golf course adjacent to our AMORAP. One of the concern is the airport development, expansion of the runway. We are still short of 300 meters in order that Airbus 321 that caters international flight could land. So in order to have all these things in place, we need about 2 billion pesos. And because our target is that this will be operationalized
on the first quarter of 2028, and then currently I was able to have 800 million out of this 2 billion, so that next week our two congressmen is arranging a meeting with me, with the CAAP, with the DOTR, in order to finalize on the remaining 1.2 billion pesos. On the other hand, our two congressmen, including also the congressman of the 1st District, Congressman Almonte, they are also arranging my meeting with the General Manager of the Philippine Ports Authority, because we are going to modernize our port, the Osamis Port, the Jimenez Port, and the Plaridel Port. And the plan is ready, the funds are almost ready. That's why we are going to secure for its implementation for this year. So, muna'y trabaho sa atong duha ka congressmen nga karon wala sila diri, but even if they are in recess, naghimo sila og representation sa atong kinahanglan. Atong pakpakan ang atong duha ka congressmen, and of course the congressman also of the 1st District. Ang atong halangdong mayor nga bisan tuod sa maayo na nga hanay sa iyang kinabuhi na dani gihapon sa inyong gobernador nga moalagad dire, giginahan siguro siya kay iya naman po kong gipakapinan nga dili lang workaholic pero gwapo gapon nga gobernador. Ang among kinamagulangan sa pamilya Honorable Risa Waminal de los Santos and his Chief Security Vin de los Santos Jr. Ang atong mga sakop sa sangguniang bayan, dili na lang nako isa-isahon, hangyo ko kaninyo sa pagtindog tanan, no? Kamo sa akong una gipatindog, salamat sa inyong presensya, and then you may now take your seats. Akong tagaag special mention ang inyong presiding officer. Kay ganiha, namati ko sa iyahang mensahe, no? Pagkagwapo bagayod pamation o mas gwapo kung kato gagikan sa kasing-kasing ug matagaan o katumanan. Mo ganing sa iyang pag-ingon, sa iyang bisita nga miingon nga ngano pag-ingon og ngano, abi na kog ang sunod dili himuon og sekretary sa tourism si gobernador. Abi na kog miingon siya nga nganong wala man ni mabuhat sa atong mga lideres sa miaging panahon, no? Mo gani nga ang gisaysay sa atong Vice Mayor kung nabuhat pa sa miaging panahon, kining atong kainit karon sa panahon, siguro ato nang natagamtam ang kabugnaw sa atong dome nga ato pang pag-inaguritan karon. Anyway, atong pakpakan Vice Mayor Jojo Rua, no? Ang atong mga barangay captains, kompleto ni kay hadlok nga naon niya di palargahon. Manglarga man ni karong sunod semana, end of the month, no? Sa ilang
National Convention. O atong panghinaot nga sa maong convention makahatag og igong ligon og dugang pang mga pagtulunan sa atong pag-alagad sa barangay. May I request all our 29 barangay captains to please stand up. No? Thank you for your presence. Ayaw kabalaka, dili mo na ko lekturan karon. No? O ang mga department heads sa local government units, you may take your seats. No? Pida, magpaabot man sad magingog unya ra mulingkod og maingon ko pilay alawan sa kung ihatag ninyo inig Largas, Manila. No? Our partners, alalay sa atong local government officials, ang atong local department heads and employees, ang atong mga partners sa national agencies. No? I cannot mention one by one, but I have to mention these two agencies because of highlighting also of the readjustment that we have to do here. Of course, sa atong presiding judge, salamat sa imong pagtambong. Atong pakpakan si Judge. Kaya ngano, nagsakripisyo siya sa opisina nga dili opisina huwes, kay opisina og bus terminal manager. No? Ayaw kabalaka, we had discussed with Mayor Ging within this year, we will relocate you to a very conducive courthouse, not only for the judiciary officials, but for the public that you will serve. Thank you very much for your dedication. And of course, niya diri ang atoang official sa atong consular office sa Department of Foreign Affairs, no? Itang taga-Clarin, no, para buhon unta ta sa una pang panahon, no? That was during my second term. No, I work hard in partnership with, at that time, acting Mayor Loring Rua, no, nga against the, not against the will, but because also of the strong desire of our neighboring provinces to have the DFE here sa ilang probinsya, apan ato gapong napaningkamutan nga nadala diri sa atong lungsod, no? Pero usahay kulang lang sa inyong pag-ariglar kay nadaot lang aircon, ako pa may ayo, no? Ang atong head sa DFA Consular Office si Mr. Faisal Richard Tamano o si Ma'am Cordel Andalis, no? Muna original nga kauban nato. Kauban nato sab on this occasion ang atong mga kauban sa pagpangalagad sa transport sector, no? Nga meaning atong crisis karon, no? Sila mo'y directly apektado, no? Ang atong mga motor cab drivers, no? Kay bisan tuod mitaas ang presyo sa gasolina, wala di sila dayon nagpasaway nga mipataas po dayon og katakot-takot nga pagtaas sa pamilitihan, no? They are partners nga kahibalo sila nga dako og epekto unya to nga kung mitik advantage po sila pagpataas busa niya sila karon tungod kay adtong miaging bulan atong napaabot kanila ang assistance gikan sa national government, ang Presidente Bongbong Marcos nga tag 5,000 pesos, no? O giyobanan nato og 10 kilos of rice nga gi tambayayungan nato uban kang sa provincial government kang Congressman Ando o kang Congressman Indi. Niadtong pag-distribute
sa maong financial assistance, akong nasaad kanila nga ang 10 kilos of rice dili lang madawat ninyo karon, kung dili kada bulan na hangtod sa Disyembre, no? Ang 10 kilos. Busa karon niya sad sila, aside from witness meaning ato karon nga i-ground break kay kiniusab mo man ang usa ka public infrastructure nga ilang pagaserbisyuhan para karon madawat nila ang atong gisaad nga bulan sa Hunyo, no? Dayon karon kada bulan na dayon sila muanhi diri pag-withdraw sa ato diya sa atong Kadiwa Center. O niya, swerte sila karon kay sa ilang pagkuha natay nining maong kalihukan, no? So nadilatar gamay gawas nga nakawitness sila. So karon mintras nagpaabot medyo nadilatar sad ang ilahang income karong buntaga, no? So sa giingon ni Vice Mayor Jojo diri sakta rin pinangga ka, so kinahanglan ang pagpangga dili lamang sa pulong kung dili sa aksyon, no? Busa pinagi sa maong aksyon sa pagdawat ninyo karon sa inyong 10 kilos of rice among pakapinan ni Mayor Ging Wamina de los Santos o 1,000 pesos kada isa. Okay? Kaganiha, namati ko sa ato ang municipal engineer, bida engineer, pag diskurso nimo ganiya sa imong welcome remarks, murag dili na to pang engineer. Pwede na sadto pang konsyal o pang mayor. Ha? Naghanay sa panlantaw, no? Sa atong lungsod, no? So, kinahanglan ibutang nato gyud to sa katumanan. Sa atong 5M score values nga kita number 2 nga core values matinod-anon. O sa maong pagmatinod-anon ang implementasyon nining maong proyekto nakasalalay sa imong departamento, no? So kung mahumani on time, perfect, you are making good for the people of Clarin and making good the Asinso administration, no? I also listen from your chairman of the Committee on Public Works, no? Si Konsyal Mila Manrial, no? So medyo kusog-kusog sa to gamay iyang budyong nga kailamang ko niya, sumurag dili to talo-talo, no? While she was making the overview and praising your governor, so nang hinaot ako nga that should also be the guiding principle in the implementation of this project. Medyo kuan pa to ha, preliminary pa to. Dili pa to mo unod sa ako ang mensahe karon. So, karong adlaw, similar sa giistorya sa atong earlier speakers, mo kini ang panahon sa usa ka pride and honor of the people of Clarin. A celebration para sa mga katauhan sa Clarin. We gather this groundbreaking ceremony, no? Which will start the construction
According to Mayor, the construction starts today. Ako lang naobserbahan sa ganiya sa pagpaubos sa kapsol, it's either si Engineer J ang iyang opisina ang kuripot or ang kontraktor ba ang kuripot. Kay ang gigamit sa paggunit sa kapsul nylon, no, nga og taas, delikado kang masamad. Pila ba'y diferensya sa PC og sa nylon, no? But whatever it is a value of how to make use the best of our resources. With this, akong gi-commend, akong gipasidunggan ang atong local government officials, no, nining maong proyekto tungod kay kining maong proyekto usa ka locally initiated project, locally funded project. Ang giingon ni Engineer Manreal nga 47 million gikan kini sa panudlanan sa lungsod sa Clarin, pundo natong mga katawhan sa lungsod sa Clarin. We give a big hand to our local officials headed by Mayor Risa Waminal de los Santos. One of the greatest strengths sa atong munisipyo karon mao ang panaghiusa, demonstrated by our local leadership, the cooperation among the mayor, the vice mayor, municipal councilors, barangay employees, barangay officials, local employees, o ang mga katawhan maoy nahimong driving force behind sa pag-asinso sa atong lungsod. Development happens faster and more effective when leaders are united and when everyone works hand in hand for the greater good of the community. No? Although, mo ni po'y mensahe ni Mayor, ni Vice Mayor, o makaingon ko, si Vice Mayor Jojo when he was still the mayor and even the former, no? Naaman siguro gihapon ang panaghiusa. Panagtinabangay, siguro nagdiferensya lang sa degree sa maong panaghiusa o panagtinabangay. This groundbreaking of our Asinso Cultural and Sports Dome is a clear manifestation sa maong panaghiusa. Una sa tanan, kung wala pa'y suporta sa atong sangguniang bayan, no? Kaning plano ni Mayor Gingging nga kaning maong punduha gamiton nining maong proyekto ha, adili ni magpadayon kung wala ang suporta. Kay kung mayon ang sanggunian nga atong bahin-bahinon ning kwartaha na walay mahimo si Mayor Gingging. So, mayo ang panaghiusa. It shows that when government officials stand together behind a sincere common vision. Akong i-emphasize ang sinceridad because that's one of our core values, matinud-anon. Meaningful projects that benefits the generation can be accomplished. Kining maong pasilidad mahimo na kining sentro sa community life sa atong lungsod.
No? Pila katuig nag-agwanta ta dito niadtong karaan nga gymnasium atbang sa atoang munisipyo. Karon ini kahuman nini mahimo na kani nga usa ka binyo nga dili lang ang atong mga kabatanunan nga ma-develop ang ilang athletic talents, mga cultural activities mo flourish, apan mahimo usab nga gathering sa mga katawhan from the different sectors sa atong katilingban. More importantly, kini nga dome, no? Gitawag ni og dome tungod sa iyang design. And I believe mo ni usa ka iconic building throughout the province. Ubay-ubay na ang mga gymnasium, sports and cultural center nga atong napahimo, nasuportahan sa nagalain-laing lungsod of Dakbayan. Kini nga design nga inyong gihimo, inyo kani, no, mo'y iconic og usa ka pinakagwapo nga mura og wala ta sa lungsod sa Clarin, wala ta sa probinsya sa Misamis Occidental, murag tuwa ta sa usa ka highly urbanized city sa tibuok kalibutan. Dili na talo jo ha, no, makita man sa design inyo ni, di ba? Sa atong nadungog kang engineer Manrial, you bid it through design and build. Kamo mo'y nag-procure nining maong design. Kung unsaon paghuman, ato ng hisgutan dito sa katapusan. So, this project perfectly reflects the broader Asenso vision of the province of Misamis Occidental and specifically diri sa atong lungsod. Our Asenso agenda sa gingon usab sa atong earlier speakers, dili lang suli about infrastructure, kung dili investing dito sa kinabuhi sa tao. Mo kana ang atong Asenso vision nga dito gi conceptualize sa atong Asenso Development Trust. Unsa man ang atong Asenso Development Trust? Nga ang pag-asenso sa atong lungsod, pag-asenso sa atong probinsya, dili lamang nga gwapo ang atong mga karsada, air condition ang mga building, kung dili diha makita sa kinabuhi sa tao. O unsang klase nga kinabuhi mo ang atong 5Ms Development Trust. Gusto nato nga ang mga Clarinyon, ang mga Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. That is what we call investing to people. As we continue to pursue the Asenso vision, we remain committed to building facilities and programs that improve the quality of life of every Clarinyon and Misamisnon. What kind of quality of life? Kinabuhi nga dili lang magpuyong malinaw, but also prosperous. Not only prosperous, but also a happy life. This Asenso Cultural and Sports Dome of Clarin embodies this vision. As I said, it is not only a building per se,
It is an investment in our people, our culture, our youth, and our future. It is a project that will serve not only the present generation, but also the generations yet to come. Akong usbon pag-highlight nga what makes this project of yours is peculiar kay inyo kining inisyatibo. Gisugdan og inyong pondo. Other projects, sports facilities in other areas, puro na nasugdan og suporta gikan sa provincial government and the national government. Kining atong town center na mugna kini because I was in my first term as congressman way back 2014. And sa giingon ni Mr. Iray, ang inyong garbo kay anak sa Clarin, ang unang gitagaan natong focus on development is the municipality of Clarin. Aside sa ang karsada sa Kabukiran, sama sa karsada namo sa una, paingon sa Kanibungan Dako, no? Nga grabe ka libaong munang sa una happy kayo mi nga mosakay sa GI ni Mua og ni Uling kay wa may laing sakyanan motungas dito, wa may komersyal ang mukuha rag lubi, enjoy mi nga mopatong sa taas nga sa pagdagan sa lubak-lubak nga karsada mura pud mi kiay-kiay dito sa taas naglingkod.